ano ba yung naging proseso ng pagpili bilang Station of the Year ng UST Tiger Radio, ma'am? Okay, so this award was given by the International Student Broadcasting Championships. No, they're based in Australia, pero itong grupo na ito, itong grupo na to is they are truly international kasi ang ginawa nila, Mon, ay talaga sila, kumuha sila ng mga judges from different areas of the world. No? So we have judges coming from the Middle East, coming from UK, coming from the States, no? Tapos nga from Australia, 'di ba? So meron din from Singapore. So talagang represented ang bawat sulok ng mundo. Kung di ba naalala mo last time nanalo rin tayo sa New York, no? Pero sa New York kasi it's mostly North American, no? Yung kanilang mostly North American kanilang mga judges dyan. So it's for a very North American. Although of course, very proud rin tayo na nanalo tayo dun kasi ang kalaban natin ay mga worst, di ba? Mga Americans. So pag nanalo tayo, medyo ibig sabihin at hard din tayo. But this one, I really appreciate it because it's truly worldwide. No? It's truly international dahil mas diverse yung kanilang mga judges. So they had a call for entries last year. No? Actually, first year ng ISPC ang namamigay noong 2023. First year nila yan. Tapos tayo bilang syempre dahil gusto rin naman nating malaman how we measure up to other, di ba, to other student media organizations din, no? Like sa States, sa Dubai, may mga nakalaban kami sa Dubai, South Africa, ganyan. So nag-ano kami, nag-try lang kami dyan. And nanalo tayo we won the Station of the Year award, but we also won 5 individual awards pa. And I'm so proud. Ano yun? Oh my God, hindi ko memorize. Pero meron akong best Okay, so we have the best program manager for Tiger Radio, si Rashid Alpad. He also won as the best sports presenter. And then, meron din tayo, we have Adi Molina. He won as the best content creator. And then, we have George Matthew Medallion. He won as announcer, parang ganun, as isang announcer. And then we also have si Jerome Racela. He won for best social media producer. So parang ganyan. So yan, meron pa tayong 5 individual awards. Kasi syempre nakaka-proud. Correct. Gusto rin natin na masali kasi yung mga students natin because we want them to win, 'di ba? International para alam din nila how they measure up, no? And ikaw man galing kasi sa Tiger Radio, no? So, 'di ba? Iba rin gusto rin na. Syempre yun din yung sukatan ng training natin, 'di ba? Sa Tiger Radio kung anong ginagawa natin. Sobra. So, I'm really very happy kasi sabi nga ng mga Australians na dumalaw sa UST last week, sabi nila tayo ang inaugural winner at hindi nila kahit daw meron pang ibang manalo after us, you're still the inaugural winner. Sabi nilang ganon. So, because first. Yes, first. No, first tayo dyan. So, yeah, very, very, very happy, syempre. And okay. Of course, I'm sure na ikaw din dahil alumni, di ba? Of course, I'm really, really proud. Sabi ko nga po, I'm a proud product din ng UST Tiger Radio, mga kapatid, no? Nako, parang everyday ginagawa namin yung Tomasha News Bites para siyang news broadcast din po. Kung ano yung ginagawa ko ngayon, parang ganoon din po yung naging training ground ko dyan sa UST through the Tiger Radio. May mga pinagawa pa sa akin mga parang show itong si Ma'am Faye na nakakatuwa pong balikan noon, no? Nung nagsisimula pa lang din po yung Tiger Radio dyan sa UST. Pero marami hong mga schools ngayon talaga na at least nagde-develop, nile-level up din po yung kanilang mga radio station internally, no? Sa kanilang mga schools or universities. Pero gaano karami? Do you have an idea? Gaano karami yung mga sumali? At saka talaga, sabi nyo nga kanina, hindi lang pala Pilipinas ang mga may entries. Meron din pala sa ibang mga bansa. Gusto lang namin mas maging proud, no, kung gaano karami ba itong mga nakalaban o mga naging entries din po dyan sa ISBC. Well, ang sabi sa amin ng visitors namin last week, no, mga more than 100 student radio Grabe!
Sumali. Worldwide. Yes, worldwide. Kasi when we also joined sa ISBC sa IBS sa New York, yung sinasalihan namin yearly din. Mga ganun din talaga. Kasi syempre, 'di ba, ganun yung tendency ng mga student radio stations eh. Not just radio stations, ayun, kasi sila digital and podcast sila. Yun din yung gusto nila na syempre information kung tama ba yung training na ginagawa nila. And of course, ang goal kasi ni ISBC is they want to bridge the gap between yung skills, gusto nilang ma-harness yung skills ng mga estudyante. So gusto nilang ma-bridge yung gap between employment, 'di ba? Parang pag nanalo ka ng award, magandang ilagay yan sa CV mo, sa ganyan. Oo naman. At saka alam mo, ang maganda dito sa ISBC is that they give feedback talaga. Now, we joined other award-giving bodies, local and international, no? Pag nag-submit ka ng entry, pag nanalo ka, may award ka, pero pag hindi ka nanalo, wala na, yun na yun. No? Wala ka nang maririnig Tapos na. sa kanila. Oo. Pero si ISBC, they were really, alam mo talaga na talagang goal nila na tumulong sa mga estudyante and That's to really good. educate students. Oh, at Kasi, least share the knowledge. And they have may feedback sila. So nag-i-email sila lahat ng comments ng mga judges, Ay, pinapadala nila galing. sumali. Nakakatuwa At naman. least- Pero at least the runners up. yes. Ma'am Faye, curious kami. Ano bang naging reason or parang naging bentahin ng UST Tiger Radio para tanghaling Station of the Year? Baka pwede mo kami sharean ng ilan sa mga insights or comments ng mga judges. When I asked them, no, kung bakit, sabi nga niya, equally good everyone, no? But si Phil Vinchulo, he is the founder of the ISBC. When I asked him last week, na parang, ano nga ba ang bakit nga? Pero ang sabi niya kasi, right now daw, what we're doing right is that si Tiger Radio, it's not just Tiger Radio. We exist daw in an ecosystem. We have built, no, for Tiger Radio, it's part of Tiger Media Network of UST now. So it's not just Tiger Radio, but it's Tiger TV. So sabi niya, ang pinakamaganda daw na nangyayari ngayon is if you develop an ecosystem. So sabi niya sa Tiger Radio, it's a part of an ecosystem ng Tiger Media Network na ginagawa natin. So for Tiger Media Network, we're not just radio, we're not just TV, Tama. no, it's radio and TV existing together. So sabi niya, you're operating like a media powerhouse already. Yes. Correct! Kasi syempre mo, di ba, alam mo naman ang background ng lola mo, di ba? So syempre, tinatry ko, tina-apply ko talaga, wala man ako. Galing. Ina-apply natin yung learnings natin dyan sa Tiger Media Network, sa UST, no? Kasi syempre, we want talagang practical learnings for our students. And even right now, Nako mga kapatid. Sige po, we have ma'am. a business development unit na rin kasi ngayon. Para nga, well-rounded. So, yun din yung na-appreciate niya. Nasabi niya, yun ang maganda sa inyo. Kasi meron kayong business development, meron kayong social media. So, it exists as a part of a system. So, it's not just Tiger Radio existing. Tama. Kasi yun yung nangyayari ngayon sa mga radio stations is, radio station lang sila. Sa campus, radio station lang sila. Iba yung TV, iba yung ganon. So, tayo, part ng ecosystem. Kaya yun yung for Tiger Radio. Well-rounded yung experience ng mga At lapit, no? Malapit po dun sa pinaka-aasahan nila kapag sila yung nagtrabaho na po sa professional world. Yun yung parang pinapa-experience ng UST dyan sa Tiger Radio or sa UST Tiger Media Network na yan. Ma'am Faye, ayan, medyo nakakabiti naman. May gusto ko lang pong sabihin, pasalamatan, at saka at least ano bang hamon mo pa sa mga students natin dyan sa UST na bahagi po ng, hindi lang ng Tiger Radio, pero yung the whole network po. Of course, Mon, I would like to thank, of course, ang ating mga kasama sa Communications Bureau. Tiger Media Network is a part of the Communications Bureau. And also yung very supportive natin ng mga administration natin sa UST, no? Thank you so much for supporting Tiger Media Network. And of course, mga Tiger Media Network natin, ang ating mga alaga sa Tiger Media Network. I'd like to thank all our volunteers who are working so hard, no, for Tiger Media Network, for UST. Maraming salamat at congratulations. And ang hamon ko is of course, for the volunteers for Tiger Media Network. Galingan pa natin lalo. And also, I would like to encourage all the student media organizations in the Philippines na
to join international competitions such as the ISBC. I think they will be calling for entry soon, this 2024. Kasi maganda talaga ito na motivation for our students na to do well and Tama. na masukat kung gaano ka-effective yung ginagawa nating training for them.